Hey, so good morning, good morning. Again, since okay na tayo sa for loops or dual loops and while loops na pag-aralan, let us proceed with the arrays. Okay? So, this part na is, ito na po yung talagang magiging programming 2 na yung subject nyo. Yung previous ano kasi natin lessons is just a refresher of your programming 1. Okay? So, arrays is a critical component of our subject since may mga values na let's say parang ito ay variable na isang database kanon. Dito sa isang array is you can store many values as much as you want and they are called elements. Okay, so let's explain the array lesson. Okay, so arrays can be declared um, oops arrays can be declared in various ways in different languages. For illustration, okay, so let me just for illustration, let's take C array declaration. Okay, so we have here the name. So we have here the data type or type, which is integer int, and then the name array. Okay, so you can also use other names instead of array. You can use any other names, just like how you declare a just like how you declare your own variable. Pwede maging ano yan, int box, ganon, int bag, int dog, ganon, int array, int student names, ganon, int numbers, ganon. And then size. Okay, so bracket, 10 bracket. So this is parang familiar, 'di ba? Yung kung paano kayo mag-declare ng string, character string, ganon, 'di ba? Is actually an array of letters. Yung po yung ano, yung pinagagawa nyo na car name bracket 50 is actually an array. 'Di ba? So parang hindi nyo alam na array pala yung ginagawa nyo. 'Di ba? Yung tinuturo ni Sir CJ, hindi nyo pala alam na array na yung ginagawa nyo dati pa. But this time we are going to discuss more about it. Okay? And equals here and then bracket and then the elements. So 35, 33, 42, 10. Yes, we have a lot of elements here. So kung paano nangyaring sa character string ganon. Actually para siyang ano guys, ganito. Okay, explain ko lang. Okay, so yan. Delete ko lang to. So actually parang ganito lang siya guys. Name 50 and then it is composed of like let's say my name. Yan, C E E space J A Y. So, actually guys, ganyan po yung nangyayari sa loob ng array na 'yan, 'di ba? Kahit na i-declare niyo yung ano, kahit wala 'yan guys. Tapos nag-scan F tayo and naglagay tayo ng ng value kay name 50. This is an array variable. So, yung nakita nyo po kanina, ganito po siya mag-store dyan sa name na yan. Di nyo lang po alam na array na po yung ginagawa nyo. Okay? So, yung mga ito is called element. So, again, we have the data type, the name, the size. Okay? And then the elements. Okay, so array representation. Okay? So, dito, as per the previous slide illustration, following are the important points to be considered. Index always starts with 0. Array length is 10, which means it can store 10 elements. Okay? As you can see, 10 elements po yung nandito. 10 elements. Okay? 10 numbers po yung nandyan sa taas. Okay? Index starts with 0. Yung index, guys, ano lang po yan, para siyang position, ganun. Index or position. Position ng elements natin. So, let's say, anong number sa index 5? So, ano ba index 5 natin dito? Anong element yung nakalagay doon? Si 19. Anong element yung nakay 8? Ay, nakay index 8. Ganun. Anong element yung nakay index 8? Okay, so, anong element? 26. Parang position po yan. Let's say, anong number po yung nakay position 9?
So, titingnan natin dito, 31 yung nakalagay. Okay? So, ganyan po gumana si array. Si array is meron siyang meron siyang elements, and then bawat elements is meron index, which is yung pinakauna mag-start sa 0. Okay? So, we can also have here traverse, insertion, deletion, search, and update. Okay? So, yes. Okay, so, yan. Ipakita ko na lang po muna sa inyo kung paano mag-declare ng array. So, nasaan yung ano natin. Ayan. Yan, guys. So, this operation is to traverse. Ayan. So, actually, traverse parang ipiprint niya lang kung ano yung nasa loob ng ano natin, ng array natin. So, i-demonstrate ko na lang po yun. So, int, let's say, box. And then, yung, para maging array siya, kasi kapag ganyan lang, hindi po siya array. Pero kapag ginawa natin ganito, let's say yung array natin is merong 5 slots. Okay? So, ang elements natin is 5, 7, 2, 4, 5. Okay? So, itong array variable natin is meron siyang 5 elements. Okay? So, we have 5, 7, 2, 4, 5. Yan. And then, I'm going to print all of them. Hindi. Let's demonstrate muna yung yung pag-print ng ng pag-print ng index and then yung element. Okay? So, print let's say gusto kong palabasin kung ano yung so, index %d. So, yan. Box, let's say, ano ba yun? 0, 1. What if gusto kong palabasin ko ano yung naka-index 4? Yan. Papalabasin ko muna kung ano yung naka-index 4. Yan. And element is %d. So, index 4 and then index 4 and then element box 4. Hindi. Try muna natin yung ganito. Yan. Ibig sabihin yan, nag-declare tayo ng index dito and then papalabasin niya kung ano yung nandun. Pero try muna natin kung gagana to. Okay? Okay, so number pala dapat. Sorry. So, yan. So, number. So, let's say yan. Inulit ko. So, gusto kong palabasin kung ano yung naka-index 4. So, ano yung naka-index 4? 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so 5 po yung nakalagay. Sige, print natin. Okay, so yun nga. Number 5. Diba? So, yan. Kung paano tayo mag-print ng isang element sa array natin using index. So, paano kung gusto ko palabasin ko ano yung nasa loob ni index 0? Ganyan, papalitan ko lang to. So, 5 din. Actually, ito siya. Sir, bakit 5? Kasi 5 din yung nandito. Paano kung gusto ko palabasin yung naka 1? Sige, print natin. Close ko lang to. Sige, ayaw niya mag-close. Yan. Okay, so number 7. Yan o. Okay, so yan. Paano kung gusto ko i-print lahat? Ganon. Ipiprint natin lahat yung mga nandito. So, I'm just going to for I equals okay, so I equals 0. Actually, wala pa tayong dito. Int I, yan. Yan. For I equals to 0, I is lesser than 5. Okay? Kasi yung box natin is merong 5 slots. I plus plus. And then sa loob niyan, I'm going to print all the elements. So, number, or rather element na lang, sige, element.
element percent %d at index percent %d. Backslash n. Lalagay ko si yung ganito po yan. Box I and then I. Yan. Ibig sabihin yan, kapag I po yung nakalagay dyan, depende sa kung ano yung gusto nating palabasin kay I. Yan. Nagdedepende po si array natin dito sa counter na to. So, yan. And then, papakita na rin po natin kung ano yung value ng I natin. So, let's try. Yan. Element 5 at index 0. Element 7 at index 1. Element 2 at index 2. Element 4 at index 3. Element 5, which is ito, at index 4. Okay? Actually, 5 numbers po yan. 0, 1, okay, so 1, 2, 3, 4, 5, di ba? 5 index po yan. 5 numbers po yan. Okay? So, yan. So, that is the traverse. Okay? So, parang pinakita lang natin kung ano yung nasa laman ng isang array. Okay? So, yan. You can also do computations here sa loob ng parang printf, ganyan, nga pala, maglagay tayo ng parang, let's say, parang nadadagdagan bawat, parang nadadagdagan yung bawat element, ganun. Diba? So, yan ako lang dito, box, lagay ko dito new box. Sige, box na lang. Is equals to box I plus, let's say, bawat number is nadadagdagan ng 1. Yan. And then, we can add another new loop here. I plus plus. Tapos saka natin siya ipiprint. %d box I and then I. So let's try this. Okay, so kalimutan ko yung backslash n. Again guys, pwede kayo mag loop ng formula. Tandaan nyo yan. So yan. Titingnan natin kung nadagdagan. So, yan. So ito yung elements natin and then ito yung bagong element. So, 6, 8, 3, 5, 6. Yung nilagay natin is 5, 7, 2, 4, 5. So, 5 plus 1 is 6. 7 plus 1 is 8. 2 plus 1 is 3. 4 plus 1 is 5. And then 6 plus 1 is 6. Okay? Yung index, syempre, hindi siya nagbabago. Kasi separate, hindi naman natin kino-compute yung I natin. Si box, yung array ang dinadagdagan natin. Ito po yung nagkakaroon ng plus 1, hindi po si I natin. Okay? So, you can also do this in using while loops, di ba? Like, while I is lesser than 5, tapos I plus plus. So, yung dito, while I is lesser than 5, printf element %d at index %d, backslash n, box I, and then I. And then, we also have our increment value. So, kapag pinrint ko yan, wala tayong makikita, guys, di ba? Wala tayong makikita. Bakit, sir? Kasi yung I natin is, mapapansin natin dito, lagay ako ng, sorry. Lagay ako ng printf %d value of I backslash n I
kung mapapansin natin guys, yung value ni I natin, ay, sorry, mali pala. Percent %d, okay, nalutang. Yan. Yung value ng I natin is already 5. Kaya kaya parang automatically natatapos na yung I natin, ay yung while natin, while loop. Kasi yung value ni I is already 5. And then, is 5 lesser than 5? False, diba? So, therefore, hindi niya na to ipiprint. So, para maayos natin yun guys, we can reset the value of I into 0. Dito kasi, si for loop, nagre-reset siya sa 0, diba? Automatically, nire-reset niya sa 0. So, kailangan natin ng ganito. Paano yun, sir? I is equals to 0, semicolon. So, ganyan lang po. Parang separated ano lang siya. Separated reset value. I is equals to 0. Si while loop kasi hindi siya kagaya ni for loop na na pwede kang maglagay ng parang starting value mo or reset value. Ito kasi separate. Okay, so yan, nag-print na po. So 68356. So same lang po yan dito pero nadagdagan ng 1 per element. Okay, so if you have any questions, leave your question on our group chat, and I hope magawa niyo yung activity na i-upload ko. So thank you for watching this video, and aral po maigi.